Magandang buhay po sa ating lahat. Once again, this is your friendship Sherman Fernandez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Kaya naman, this time mga friendship, for sure matutuwa po kayo sa aking video, sa aking ihahatid na mga impormasyon tungkol sa isang taong stroke. Kaya naman, this time mga friendship, bago ang lahat, babatiin ko po muna kayo ng isang napakagandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kapatid na Bisaya, maayong nga gabi, maayong nga hapong kanyong nga tanan. And syempre, good evening po sa ating mga friendship na urang puti. Alright, this time mga friendship, of course, marahil nagtataka kayo kung bakit nandito tayo sa may Malaysia or sa may tinatawag nilang hospital, which is i-reflex ko lamang po ang Queen Elizabeth Hospital. Located po yan dito sa may Kota Kinabalu, Sabah. Alright mga friendship, as we can see, nandito po tayo sa loob ng mismong hospital. Kaya naman i-reflex ko lang po sa inyo ang ating napaka-fresh na hospital dito sa Kota Kinabalu, Sabah. And this time, ang ating topic na ang ating pag-uusapan ay tungkol sa isang mabilisang pag-recover ng isang taong stroke. Alright, this time mga friendship, paano nga ba mapapagaling ang stroke na tao sa mabilisang pamamaraan? But bago ang lahat, ang pag-recover sa stroke ay nangangailangan ng isang multi-faceted na diskarte na kinabibilangan ng pag-iwas sa pamamaraan ng pamumuhay, ang mga kagamitan sa medisina at therapy. Maliban dito mga friendship, ipinapayo ang mga pamamaraan ng pag-iingat tulad ng pagkontrol ng high blood pressure, pag-iwas sa paninigarilyo at pag-iingat sa iba pang mga kondisyong pangkalusugan na nagpapataas ng panganib sa stroke. Alright, maliban dyan mga friendship, ang tinatawag nilang medisina. Ang mga nagsuffer ng stroke ay maaaring kailanganin ng mga gamot upang pamahalaan ang mga panganib at para i-reduce ang posibilidad na pag-ulit ng stroke. We have here also the physical therapy. Ito ay nakakatulong sa pagpapataas ng lakas ng kalamnan, pag-ayos ng pagkilos at pagpapabuti ng pag-aayos. We have also here the occupational therapy. Ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng pang-araw-araw ng mga gawain tulad ng pagsusuot ng damit o paglilinis. Aside from that mga friendship, as we can see, ang tinatawag na lang exercise na kung saan kinakailangan ito upang mabilisang gumaling ang ating pasyente o ang taong may stroke. And maliban dyan mga friendship, ang tinatawag nilang speech therapy. Ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng mga kakayahan sa pag-uusap o pag-unawa. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood. Para po sa karagdagang impormasyon, please don't forget to share, follow, like this video para marami tayong taong matulungan. God bless everyone. Bye-bye!